Yon mga bossing, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga manonood po natin dyan, magandang umaga po sa ating lahat. At sa nakakaabot naman po sa ibayong dagat, sa ating mga OFW na nakakapanood po ng aming video, magandang araw po sa ating lahat. At pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. At ngayon mga bossing ay buo na po yung dalawang isab at yan po ay kukunin na ng ating kliyente. At pinatesting na lang po at isend na lang daw po yung video sa kanila sapagkat nagmamadali po sila mga bossing dahil ito po ay dadalhin pa po ng Bataan. Ang problema po ng unit natin mga bossing ay wala pong output yung isang unit. Dalawa po itong isab na tig na ito mga bossing. Yung isa ay walang output, walang trigger, hindi nagwe-welding. So yung isa naman po ay walang gas. At yan po ay napagtiyagaan po nating i-repair lang ang kanilang mga board. At kung hindi po ay medyo may kamahalan po yung pong gagastusin nito kapag tayo po ay nagpalit po ng isang buong board. At tayo naman po, sabi ko nga po, hanggat kaya po nating bubuuin po natin yan. Yun. Nakita nyo naman po, napakagandang sumipa. Yun. Tinatak-tak po natin and then yan po yung gas. So yung bola po, kung gusto nyo pong makatipid po yung inyong mga argon, gas, okay naman po yung number 5. Pero for example, nasa open na kayo na lugar, so mas lamang yung hangin, so pwede po nating taasan yung bola. So ayan po, pinakikita po natin na yung gas, yung output ay napakaganda po. So sa low setting ay sinet po yan. Ngayon naman po ay try natin ng medyo mataas para yun, napakalakas sumipa. Talagang yung high freak niya, nakakita nyo ng bossing, nakatodo po yan mga bossing. So dapat po ang pagtitest po niyan ay sa minimum and sa maximum. So para yung lahat po ng function ay nasiset natin. Ang pinaka-importante po dyan kasi mga bossing, na-adjust yung amperahe natin at saka yung gas po ay meron pong lumalabas. Kung hindi po ay magiging sunog yung inyong mga welding mga bossing, lalo na sa stainless. Either butas yan, may uod yung welding output, sunog na sunog yung mga gilid, butas, yan po yan, problema po ng gas yan. So yun, yan, tinatak-tak na po ni Aljon para makita nyo po na sa tacking ay tumatalon po na maganda yung high freak. Sa continuous naman po ay yan po, ayos na yung ating pong yun. At pinakita po niya kung meron pong gas yun, at nakita nyo naman po umaangat, bumababa po yung gas kapag tinitrigger po. Ibig sabihin po ay nasa normal na condition po yung gas. So buo na po yan. Yan bossing, at ito po ay talagang magagamit na po at mapapalaban na naman po yung kanilang TIG welding machine mga bossing. Ayos po. Welding, MIG welding,
Ito lang po ginalaw yung sa baba. Opo, yan lang. Pinalitan ko na pyesa. Ewan ko kung yung pagpalit niya tama naman. Sabi ko nung linggo, okay na. Hindi naman po pumutok. Walang putok na nangyari. Basta isang spark lang, tapos nung gagamitin ko na talaga, ayaw na. Tsaka po nag-osin na. Noong una po, zero. Ganun pa rin. Output. Walang output. Tsaka sa rumilaw po ito. Hmm. Eh may ano po, shorted. At yan mga bossing ay may dumating pong isang Lotus na stick welding. So sila bossing po ay may napansin po sa kanilang welding at ito po ay nag-warning po. Yung pong mapapasin nyo po sa mga welding na may nakalagay na letter ONC. So ibig sabihin po niya na overcurrent mga bossing. Ibig sabihin po meron pong nase-sense yung pong unit natin na mali dun po sa kanyang circuit. So either na meron po siyang shorted circuit o meron na pong mga sabog na pyesa na sira sa loob ng ating pong mga unit. So nagbibigay na po yung indicator natin na warning na wag na po natin siyang gamitin. At yan naman po ay hindi na po natin talaga magagamit dahil yan po ay kinat na niya yung output. So wala na po, hindi na po siya magwe-weld. So pagka ganyan po ang mga problema, so kung hindi niyo po talaga kaya at wala po kayong kakayanan mag-repair, dalhin po natin sa mga talaga pong nakakaintindi. Tanong ko sa kanya yung pinagpalitan ng pyesa, kung may tangkan. Yung pagbalik ko rito, buti tumingala ako doon sa pan. Arko, ay, ito na pala. Nagtanong ako doon sa batang ganyan. Ako. Sabi ko, Toy, alam mo ba yung Van Mackwell? Ay, tinuro ito yung Alam pa. may tapat ng koting puti sa akin. Ako. Nagla. Ang number natin, 09. Ayun. At yan mga bossing ay iiwan na lamang po ni bossing yung kanya pong unit at sila po ay may lalakarin pa po at yan naman po ay trouble na po namin na within the day po at bibigyan po namin kayo ng pinaka receiving copy nyo po, nakatunayan po na kayo po ay may iniwan po na unit sa amin para kapag pipick upin nyo na po ay papakita nyo lamang po yung bibigay po namin na copy po para po sa inyong gate pass ng unit nyo po. So tatawagan naman po namin kayo once na na-troubleshoot na po namin ito at ilalagay po namin doon at sasabihin sa inyo yung problema, yung mga sira po nung makikita natin. At nasa sa inyo naman po kung ipapagawa nyo po yung unit o itutuloy nyo po yung pong pagpapagawa po sa inyong mga unit. Stick welding man yan, TIG welding or MIG. So yan po ay naka-protocol at bibigyan po namin kayo ng inyong copy po ng pinaka receiving copy nyo po na katunayan po na iniwan nyo po dito yung inyong pong mga unit. At sigurado naman pong safe yan. Basta pagbalik lamang po, ipakita nyo lamang po yung ibibigay naming document sa inyo. At yun naman po ay para po sa ating pong protection parehas. So yun po. At ginagawa na po natin yung contact name. Kung company po kayo o personal lamang ay susulat po natin yan. At yun po.
ay babalikan na lamang po ni Bossing yung kanya pong unit. At bukas din po ay bibigay na po natin kung magkano po ang abutin. So, yan po. Ingat po, Bossing. Sir, ingat po. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong araw mga bossing. At meron na naman po tayong bagong kliyente galing po ng Pampanga. At siya po ay nagdala ng TIG welding pa rin mga bossing. So, yung nakarunning ko tsaka ngayon po ay puro TIG welding po ang ating pong talagang nagagawa mga boss. Hindi po natin alam bakit puro TIG po ang nagkakasira po sa panahon pong ito mga bossing. So yan po ay tinotrouble na po natin. At ang problema po nito ay hindi po mahinaan yung amperahe. So pag trigger pa lang po mga bossing, napakalakas na po nung kanyang amperahe. At yun po ay hindi normal, sapagkat yung inyo pong wine-welding ay pwede pong mabutas. At hindi po ito po pwede, lalo na kapag manipis po yung inyong wine-weld. At base po sa amin pong pagtatanong kay Bossing, ito po ay ginagamit din niya sa stick welding. Dahil yung unit niya mga bossing, yan po ay dual. Ayan, kung napapansin nyo po, meron pong set ng stick at meron din pong set ng TIG. So yan po ay pwedeng gamitin sa TIG at pwede rin pong gamitin sa stick welding. So base po sa kanya pong paggamit dito, nagamit po niya to sa stick. Minsan po kasi ang stick po ay nagsiset tayo ng matataas po kasi dyan na setting ng amperahe para malusaw natin yung pong mga welding rod, lalo na po ito po ay nasa 3.2. So kailangan po natin ng mataas na amperahe para mas maganda po yung lusaw. At yan po yung nakikita nyo po yung laman po ng unit na ito. Ito po ay Mitsu din mga bossing. At kita nyo po yung loob niya ay nahalos po yung top board niya ay disposable po ito mga bossing. At kung mapapansin nyo po parang cellphone po yung laman nito. So yung mga surface mounted po na circuit, ayan po ay hindi na po nakahinang mga bossing. Hindi na po nakabutas itong mga ito. Nakaibabaw lamang po yung kanya pong hinang sa layout. So ito po yung tinatawag nating mga disposable bossing. Hindi kagaya ng cellphones. Yan po ay naglabas sila ng mga pyesa-pyesa para magawa po nila. Pero ang welding po hindi po ganon mga bossing. Kapag ganito po yung mga sirkito, hindi po basta-basta pinapalitan isa-isa yan mga bossing. At depende po yan sa inyong mabibiling brand. Tayo po ay wala pong sinisira ang mga brand mga bossing. Meron po kasing gawa na ganun mga bossing na halos yung laman po ay parang cellphone. So hindi po natin masisisi na kayo po ay bumili ng ganyan. Mapapansin nyo na lamang po at inyo na po makikita kapag nasira at binuksan na po na ganyan lang po pala yung laman. So yan naman po, hindi natin sinasabi na sirain. Magagandang klase po yan mga bossing. Kaya lang po ang problema, pag nasira po yan, halos kapag yan po ay lalo na't control ang problema, yan pong top board, nandyan na po lahat yan. Nasa isang board na po na yan. So ang gagawin po natin dyan ay palitan po natin yan mga bossing. At yan po ay naghahanap lamang tayo ng mga minor kung sakali baka may mga wiring po na putol, may mga wiring po na naka loose connect, yun lang po yung pwede natin gawin. Pero suma total po kapag ganyang problema, lalo na po sa ganito pong klase ng model ng welding, sure po tayo na halos yung ibabaw po ang magiging problema niyan. At kung mapapansin nyo po ay hindi po ganong karami po yung laman po sa loob. So yan po ay gumagamit na po ngayon ang technology ng mga ganyang circuit
para mas mapaliit nila at mas mapagaan yung unit. Kita nyo, napakaluwag sa loob. Yan po yung mga ibang design ng mga welding machine na hindi naman po nating alam hanggat ito po ay hindi binubuksan. So, kung kayo po ay bibili ng mga welding machine, nasa sa inyo po yan. Una pa lamang po, sa bigat pa lamang ng welding machine at sa presyo nagkakatalo po, yung po talagang maraming laman na klase ng design ng welding. Hindi po natin sinasabi na yung ibang mga walang laman ay may hina, pero base po siguro sa inyo pong pagtatanong at sa amin pong eksperyensya sa pagre-repair, mas marami po yung halos pong wala ng laman na welding. Hindi po halos talaga nagagawa. Dahil yan po ay sinadya po para pag nasira po, palit ka na lamang po ng isang buong board. Ganun po ang nangyayari. So kayo po ay mayroon po kayong sariling opinyon at desisyon kung ano pong mga klaseng welding ang inyong bibilin. At kami naman po ay nagke-carry rin po ng aming brand. Yan po ay Solar Weld. At sa amin naman po ay hindi po namin sinasabing sa amin po ay matibay. Sa amin po ay maganda. Lahat naman po yan ay magaganda mga bossing. Subalit, ang kagandahan po, ang sa amin po, meron po kayong habulin at meron po kayong pupuntahan. So yan, mga bossing. Yun po ay isang mai-advise natin sa lahat po ng mga bibili at gustong bumili at meron na pong mga unit. So ingatan po natin yung mga welding natin. Dahil kapag yung mga welding nyo ay meron pong presyo, yan po ay talagang pagka nasira po ay may presyo din. Kapag bumili naman po kayo ng mumurahing welding, kapag nasira, kaya nyo na rin pong bumili ng ganun din pong katumbas ng welding. Ganun lamang pong kasimple yan, mga bossing. So yan po ay sigurado po dahil inikot-ikot na po natin yung welding at talagang wala naman po tayong nakitang mga putol para hindi po makontrol yung amperahe. So ayan po ay talagang 80% po ng ating pong suspecha ay palitin po ang kanyang top board. So yun lamang po mga bossing. Kung kayo po ay gusto nyo pong matutunan ng mga basic ng mga troubleshooting, panoorin nyo po yung video na yan at pakishare na rin po at pakipollow na rin po kami sa aming YouTube channel mga bossing. Pero pwede ba yung ano dyan? 1.8 makapal na isa. Hindi kaya 1.8. Minsan kasi ginagamitan na lang ganyan. Makapilat siya po sir. Yung sir yung transistor niya. 4 lang yan. 2 rito. Ito ang yung ano siya dito. Nagawad niyo. Compare nyo sa ibang pixel na solid talaga. Napakaraming transistor. Pakita mo yung tig na nirepair natin. Anong brand yun? Maraming brand sir, Power Craft. Mahal pa ngayon, 16,000 pabili ko dyan. Oh. Ito, magandang klase din. Kaya lang, ngayon wala naglabas ng ganito. Ang ganda ng unit. Sir, yun ang bibili nyo. Ano ba yan? Powerhouse? Hindi sir, itong brand yan Maraming magkakamukha sir. 250 naman pala to. Yun sir, yung board niyan, tatlo. Transistor niya, napakadami. Walang brand? Oh, yun yung ano niyan. Rilan. Yan. Tapos, ano yung isa yung dilaw? Rilon. Gaya ba sir, marami din magkakamukha. Hindi pa malaman ko yung mga... Kung bibili ka sir, hindi naman kasi pwedeng bubuksan. Swerte naman Yung ganun. ano sir, yung bigat na lang tangkay niya. Pag mabigat, magano yun. Solid yan, yun yung ano. Tapos sir, ito, masisilip ko naman din sa mga. Kung ano. Ito ba yung kahan yan? Rilan. Pagka ganyan ka-solid sir, kompleto kami ng parts yan. Tapos, bakal ba sir? Yung welding. Oo, bali, parang ano lang din. Flat bar na 1/4, gano'n. Tapos, ito. Yung loob niya, naka-full weld yan. Pati itong tornilyo, naka-full weld sa loob. Kailangan kasi walang butas yun.
Maganda nga sa inyo yung sir. Wala pang flux yan. Oo. Nag-test na rin kasi ako ng MIG. Ang gamit naman namin solar weld, yung malalaki. Yung 15. Ito sir, second na. 250. Multi-ender. Oo, ganda klase ng powerhouse na yan. Okay naman to sir. Ang bala lang nito, maliit. Pero... 1 point. Hindi kaya ng 1.2 yan. Hindi kaya sir. Ano lang. Hanggang 0.8 lang. Pero napapalitan to sir. Yan ano na yan. Drive roll niya. Pero kaya naman yung namin yung 1.2. Kaya to sir, yan ang nahihirapan. Iba talaga yung ano, mga malalaki. Ito sir, try mo pag Ano naman yun? Baka 3 phase yan. hindi, single piece na single. Solid din yun. Tapos ayun sir, yung itong isa. Asa kayo sir? Ay, ano ba yung bilang na yun sa baba? Sige sir, Ito sir, buong condition namin. At yan mga bossing ay inalok po namin si bossing ng second hand na mga MIG sapagkat gusto niya pong gumamit ng MIG welding machine. So yan po yung mga second hand natin. At paparating na po yung mga bagong unit natin. At ito po ay nasa custom na mga bossing. Mga next week po ay nandito na po yung mga bagong unit natin na mga MIG. At for the meantime po, ayan po, meron po tayong mga binebenta po na second hand na mga MIG welding machine. Yan po ay MIG Star mga bossing. Yan po yung inaalok po natin kay bossing. So kung yan po ay magkakasundo at yan po ay inaayos naman po natin bago natin ibigay po sa mga bibili. So chinecheck po natin lahat yan, pati mga wiring. Yan po ay pinakikinis pa namin na yung mga kahapon yan, pinipinturahan po natin para mas maganda po ang itsura po pagka binili po ni client. So yun lamang po, maraming salamat.